Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilalas ang mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Tandaan ninyo itong sasabihin ko. Ipagkakanulo ang anak ng tao. Ngunit hindi nila ito nauunawaan sapagkat iniligid ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung anong ibig sabihin niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa isang iglap, yung tinatawag nating in a snap of a finger, ay maaaring magbago ang lahat. Yun bang may plano ka para bukas, hindi pa man dumadating yung bukas, nababago na. Halimbawa, yung mga namatay kahapon, may plano yan sila ngayon, pero hindi nila nagawa dahil nabago ang pangyayari. Meron tayong mga karanasan sa buhay, experiences na totoo, na mula sa kaligayahan, biglang mapapalitan ng pighati. Mabilis, in a snap. Minsan nga po, mababalitaan natin sa kaibigan, nakausap lang natin kahapon, ngayon mabalitaan mo, wala na. Magugulat ka lang. Yun bang sitwasyon na hindi natin alam ang mangyayari sa ating buhay? Pero sa Ebanghelyo, dalawang bagay ang ating makukuha. Una, nang sinabi ni Jesus na siya ipagkakanulo, ito yung dalawang bagay. Hindi nila ito nauunawaan. Sino yung hindi nakakaunawa? Yung mga alagad. Dahil sa presensya ni Jesus, ang alam nila, kasama nila ang guro na nagpapagaling ng may sakit, na gumagawa ng himala, na nagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Ito yung nararanasan nila at that particular time. Pagkatapos sasabihin nung kanilang master na ako'y ipagkakanulo, parang hindi nagtatagpo ang karanasan o yung sitwasyon nila sa kanilang sinusundang tao. Ang ikalawa, nangangamba silang magtanong sa kanya. Bagamat napakinggan nila yung salitang ako'y ipagkakanulo, nangangamba silang magtanong dahil hindi nila nauunawaan ang misyon ni Jesus. Hindi pa nauunawaan ng mga alagad na ito na ang taong kaharap nila, na ang isinugong anak ng Diyos ay kailangang magbata, kailangang ipako sa krus, mamatay at muling mabuhay. Hindi nila ito nauunawaan dahil nangangamba silang magtanong sa Kanya. Malalim po, bagamat maiksi ang Ebanghelyo,
malalim ang gustong iparating sa atin. Una, tayo ba ay may pagkaunawa sa ating buhay? Ikalawa, tayo ba ay nangangambang magtanong sa Diyos? Anong ibig sabihin ng nauunawaan? O nauunawaan ko ba ang takbo ng aking buhay? Hindi sinabi ni Jesus na ang susunod sa akin ay hihiga na lamang at darating ang grasya. Hindi. Ang sinabi ni Jesus, ang sino mang sumunod sa akin, ang sino mang ibig sumunod sa akin, ay pasanin ang kaniyang krus. Papasanin ang krus. Ito ang tamang daan patungo sa Diyos. Ito ang kaniyang sinabi. Hindi niya sinabing kapag sumunod ka sa akin, araw-araw, papaulanan kita ng pera. Araw-araw, meron kang grasya na aagos. Araw-araw, wala kang problema. Ngingiti ka lang, kakain ka lang, matutulog ka lang. Hindi po. Kailangan nating pasanin ang krus. At sa snap of a finger, maaaring magbago ang lahat. Ang hindi lamang magbabago ay ang ating pananampalataya sa Diyos na umulan man o umaraw, masaya man o malungkot, may problema man o wala, may pera o wala, mananatili tayong nakahawak sa Diyos dahil ito ang tunay na paraan upang ang ating pananampalataya ay maging matatag sa anumang hamon ng buhay. Maaaring pwede kang magtanong sa Diyos, pero kailanman hindi natin maaarok ang kaisipan ng Diyos sapagkat ang bawat isa ay nakaukit sa kaniyang plano at sa kaniyang pag-ibig. Mananatili tayo kahit na tayo ay nagdududa. Mananatili tayo kahit na tayo ay maraming tanong. Mananatili tayo sa lungkot at saya dahil ang ating buhay ay tunay na pansamantala. Dahil ang tunay na buhay ay ang kasama ng Diyos sa kaniyang kaharian. Makakasama ka lang kung ikaw ay nakapagpunyagi at nadala mo ang krus na bigay sa iyo mula sa kahirapan hanggang sa kasayahan ng buhay sa kaniyang kaharian magpakailanman. Pagpalain tayo ng poong may kapal.